Ipapakita ko po sa inyo ngayon ang pagmamontahe o pagkakasa ng low speed diesel engine. Bali ito po yung dati niyang kasa, papalitan po natin ng diesel para makatipid po tayo. Ayan po. Magandang araw mga ka-junior. Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Bali, papakita ko lang po sa inyo yung pagkakasa natin o pagmamontahe ng low speed diesel engine. Bali, babaguhin po natin yung kasa natin, yung nabili natin bangka. Ayan po ang magkakasa po si paring Ador. Bali, pinabaklas na po natin yung mga ibang parts, lalo na yung pinanggalingan ng ehe o tubo, para sasalpak na lang natin. Bali may mga konting repair para magamit natin maayos. Tapos yung mga butas-butas na yan, papahiran na lang natin siya ng epoxy, then ipa-fiber coated natin siya. Bali gumamit na rin tayo yung dati niyang tubo na tanso. Ayan mga ka-junior, bali nilinis na natin. Ayan, papoksya natin yung mga pinanggalingan ng sangkal o yung pinagpatungan ng tubo. Bali sa reduction o lihis, nasa gilid lang yung sigunyal niya. Yan. Bali si paring Ador, siya yung nagkakasa ng mga makina rito dito sa lugar namin sa Bacoor, Cavite. Medyo nakasentro na siya. Ang gagawin na lang natin yan, ipipix na lang natin yan. Ayan. Bali make sure na dapat naka-align siya, kasi pag hindi siya naka-align o naka-eskwala, yan, dapat eskwalado siya o naka-level. Bali yan, gumamit tayo ng panibagong sangkal kasi yung dating sangkal na medyo mahina na. Ngayon puro tornilyong stainless ang gagamitin natin. Bali yun yung nabili natin bangka. Konting repair lang para magamit natin siya. Yung mga yung butas na yan, konting tagpilan, then grinder. Bali yan yung nabili natin sa Timalan na Cavite. Yan, pakita ko lang sa inyo yung mga ibang parts na gagawin natin. Yan, bali naka-ready na yung mga gagamitin nating materyales. Unahin lang natin itong pagkakasa o pagmumontahe. Sa pagmumontahe, kailangan naka-level maigi. Kasi pag hindi siya naka-level, uubo siya ng maraming cross join. Yan. Bali, papalitan din natin yung timon natin para magamit natin ng maayos. Pinabakbak ko kay paring Ador yung mga epoxy, kasi pag may mga epoxy nakatuklap na, hindi na rin siya kakapit ng ganong katibay, kaya kailangan tanggalin natin. Pero simuti mo may yan pre, para kumapit yung epoxy natin, kailangan 20. Tingin ka dito. Bali yung bangka na ito, kukoted natin siya ng fiber, kasi kalimitan halos ang mga bangka nga puro gawa na sa fiber. Yung dating nakakabit dito is 16 horsepower bridge stratum. Hindi na tayo bumili ng bagong ehe, bali ubra naman yung luma. Yun na rin yung sasalpak natin para magamit na rin natin siya.
Itong luma yung ginamit nating pangkasa o pangmontahe. Pero ang isasalpak natin dito, yung binili nating na 14 horsepower na reduction, yung nakaraang vlog natin, bali yun ang isasalpak natin dito pag ginamit na natin. Malikabukan lang siya pag yung malalagyan lang siya ng maraming dumi pag yung kakabuhat. Bali ito na butasan na ni paring Ador. Bali sinisentro na lang siya. Pag nasentro na to, then ipipix na natin yung mga paa, tapos sangkal, tapos then epoxy na tayo. O pre, papabili tayo kay Daddy. Bali sukatan mo lang yung haba tsaka yung taas. Nalimutan ko kasi nung isang araw na bumili, pero meron dyan 2 piraso yata. Ayan, yung mga na yan, pupoksya na lang natin yan. Poksya tsaka kusot. Kasi pupunin naman yan ng fiber para lalong matibay. Ayan mga ka-junior, nasa sentro na yung natin na yung montahin natin, ipipix na lang natin yan. Kaya malaki ang butas kasi tinanggal natin yung mga bulok. Ayan, sentro naman siya pag sinilip natin. Ipipix na natin yan. Yan, simula dito sa sigunyal dapat ganyan ang pagkakasa sentro. Ayos pa rin pagkakasalpak mo. Siyempre inutusan ko na bali pinabili ko na ng 4 na pamplataforma. Ayan, babarinahan na natin. Kaya mga ka-junior, dito kasi sa pagbubutas, pag nagkakasa kami, tagusan sa baul. Kasi pag diesel medyo makalampag siya. Kaya kailangan tagus sa mga tornilyo kinakabit natin, tapos babalutan na epoxy. Sine-check niya lang kung ginuguhitan niya para pagbarena natin. Kung ano yung pagkakaan natin, hindi ma-disalign. Tingin ka pre. Ang daming huli ng tropa kagabi pre. Yung mga nag-trinit kagabi. Si Rohit naka 1 timbang hipon. Sayang makahabol pa sa hulihan na hipon. Tama-tama pag natapos ng pagkakasa, pintura, tapos layout na. Pwede na ilayout agad. Pag nabila na katig batangan. Ayan pre, bawasan na lang natin yan. Pag nabarinahan natin, putulin na lang natin pag nakasalpak na yung makina. May talim pa ako dyan bago. Kunin ko. Wala kasing iba mahaba Kaya talaga magpuputol tayo ng tornilyo. Tamang-tama yan. Para masalpak agad tapos mapoksyan matuyo. Mag-grinder tayo ng tornilyo dyan pre. Puputulin natin, mahaba yung nabili.
Kaysa magantay pa tayo ng stocks. Pwede na yan. Pre, ano, kaya mo tayo merienda. Nagpabili na ako merienda na sa bahay. Tapos balikan na lang uli natin yung mami. Sa mga manonood na pala natin dyan, sa mga YouTuber, ah, pasuporta naman po ng ating YouTube channel. Please watch, subscribe, then like, then pakipindutin na rin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga inilalabas na mga YouTube video. Pasuporta naman po sa atin para lumaki po lalo yung ating mga subscriber at manonood. Ang inyo pong panonood ay malaking tulong po para sa tulad yung mga nagsisimulang maging isang ganap na YouTuber. Mapapanood nyo po yung aking mga vlog sa aking YouTube channel na JR Mix Official. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you again.